Hello, good afternoon. My name is Mind Mover Fisher. Isa ako sa mga resident scientist dito sa The Mind Museum. At welcome pala dito sa The Mind Museum sa BGC, sa Bonifacio Global City. At andito kami para magkaroon ng Mind at Home. So, di ba, suspended ang classes sa maraming parts ngayon ng Metro Manila at ng Philippines. In fact, sa buong Metro Manila at sa iba pang parts ng Philippines. So, kung suspended yung class ninyo, we advise na you just stay at home. Huwag masyadong gumala. Kasi this is of course part of the efforts ng gobyerno natin para pigilan yung pagkalat ng virus na sanhi ng COVID-19. And in line with that effort of the government, dito sa Mind Museum, sarado din kami today at bukas. No? So baka bukas kami sa Saturday and sa Sunday. Pero para maproteksyonan yung mga guests natin dito sa Mind Museum, we are taking a lot of steps and efforts para masigurado na ang ating area sa The Mind Museum ay safe para sa lahat. So for example, we are gonna do body checks para sa ating mga guests sa Sabado. So we're gonna check if the temperature is below 38 degrees kasi kung lalagpas na ng 38 degrees Celsius, we are gonna ask for certificate na cleared yung guest na yon. We're gonna provide sanitizers din sa ating guests sa entrance, tsaka sa main lobby, tsaka sa restroom and sa galleries, tsaka may liquid soap na available sa restrooms. Meanwhile, may sanitation team kami dito sa Mind Museum na mag-wipe ng surfaces clean every 30 minutes para masiguradong walang germs at mga mikrobyo na kakalat sa ating museum. So, we're taking a lot of steps and we hope you too, no? Sinusunod natin yung recommendations ng World Health Organization o WHO tsaka ng Department of Health or DOH. So kung suspended yung class ninyo, huwag kayong masyadong pagala-gala. So stay muna tayo sa bahay at syempre ayaw natin na ma-stop yung learning kaya ginagawa namin to. So gagawin namin na experiment ngayon na demonstrations ay in line with the K-12 lessons natin, no, sa 4th quarter. Yung grade 4 lessons natin, not the sun. So para makita yung ating topics, the sun, isa sa mga topics dito sa grade 4, 4th quarter, ay kung paano yung sun nagiging source of heat and light. So meron ako ditong isang, magnifying glass. So we'll perform an experiment para mapakita na the sun is a source of heat and light. So gagamitin ko to, tapos maghanap nga ako dito ng dahon. Marami kami ditong dahon sa Botanical Garden ng The Mind Museum. Hanap ako ng dahon na dry. Ayan. At saka, gamit ang magnifying glass, tututok ko yung sikat ng araw sa ating dahon. Yan, ano nakita nyo? Ang liwanag, di ba? Tapos maliban sa liwanag, sa sikat ng araw, ano pa meron? Kita nyo merong smoke, di ba? Tama. Yan, naririnig ko yung mga sagot niyo sa bahay. Merong smoke. So pag tinanggal na natin, sige nga tanggalin ko na, makita natin na merong smoke. Ayan. Medyo mainit-init, no? Kita natin na sunog yung ating dried leaf, yung dahon. Ito yung dahon, yan. Right, so mga precautions lang pag ginawa niyo to, ingat lang kayo syempre kasi ang ginagawa ng magnifying glass na to, magnifying lens, yung init at sikat ng araw, kino-concentrate niya to point, ginagather niya, parang iniipon niya. Kaya lahat ng sikat ng araw napupunta doon sa maliit na tuldok at doon sobrang nagiging mainit at maliwanag, no? Kaya nasusunog yung ating dried leaf o yung ating dahon. Kaya naka-shades din ako para hindi ma-damage yung aking mga mata. At isa din, wag na wag, never kayong tumingin diretso sa araw, no? Wag na wag kayong tumingin diretso sa araw. Okay, so isa pang lesson sa ating grade 4 tungkol naman din sa araw is kung paano nakakabuo ng shadows, no? So speaking of shadow, tignan nyo, nasa shadow ako ngayon, nasa lilim. Ayan, nasa lilim ako, hindi na masyadong maliwanag. Kanina, ang init doon no? Kasi I was in the direct heat of the sun, nasa ilalim ako ng araw. So ngayon, ilalim ako, yun yung shadow na tinatawag natin. Ang shadow, nabubuo kapag yung isang source of light o pinanggagalingan ng ilaw ay nahaharangan. So dito yung nakaharang, ito yan, no, yung canopy natin dito sa Botanical Garden ng The Mind Museum. Ayan. So
dito naharangan yung araw. Pero pag nakapunta tayo dito, ayan, wala nang nakaharang sa sikat ng araw, kaya naiilawan na ako. Nasa labas na ako ng shadow. So pag tinignan natin doon, again, wag kayong titingin sa araw. Pero ang camera natin, pwede lang tumingin ng konti sa araw. Ayan. Alright, so again, reminders lang sa ating mga nanonood sa bahay, especially sa mga kids. Wag kayong tumingin diretso sa araw. Ginawa lang natin to dahil sa may camera tayo, may special technique na pwede natin itutok yung camera sa araw. Pero yun, so kita natin na pag walang nakaharang sa source of light or pinanggagalingan ng ilaw kagaya ng araw, walang shadow. Andun yung liwanag. Pero dito, nasa shadow. Okay, so yung shadow, pwede nating gamitin para sa isang activity. At yun yung huli nating gagawin. Gamit ang shadow ng araw o yung anino ng araw, pwede natin malaman kung ano yung oras sa pamagitan ng isang sundial. So, gawa tayo ng sundial. Tara! So, meron ako dito mga kaibigan, mga kapwa ko, mind movers at science connectors dito sa Mind Museum, si Abby at si Dayan. Yan, gumagawa kami ngayon ng printed sundial. Pagpakita niya nga, Dayan and Abby yan. So, kailangan nyo para magawa to sa bahay is i-print ninyo ang sundial na to. Ayan. So, yung sundial na to, angkop na para sa Pilipinas, no, dito sa Metro Manila. Mga around 14.5 degrees north. No? So, kung hindi yun clear sa inyo, pwede nyo tanong sa ating mga teachers kung ano ibig sabihin nun. Explain nila. Na dahil sa lokasyon ng Pilipinas, iba dapat yung sundial na ginagamit natin. So, ito yung ginagamit nila. So, kung gusto nyo ma-download to, punta lang kayo sa link sa description natin. Kasi meron doon link kung saan nyo may da-download at saka pwede nyo i-print. Kung teachers naman kayo, pwede nyo ring i-download at i-print sa faculty room ninyo para mapagawa sa ating mga estudyante. So, ayan. So, habang nagka-cut down si Dayan at si Abby, pakita natin yung sample ng isa, no? So, mag-cut kayo ng pa-fan, tapos iti-tape nyo. So, meron namang instructions doon. At ito yung magiging itsura niya. Meron kayong flat na part at meron kayong parang fin, no? Parang fin ng shark. No? Ang tawag dito, gnomon. Gnomon, weird yung spelling nun, no? Gnomon. 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 Yun, gnomon. So, ito yun. Ito yung flap. Tapos napansin nyo, hindi masyadong mataas yung gnomon dahil andito tayo sa Pilipinas, no? Hindi tayo masyadong malayo sa equator. Medyo malapit tayo sa equator, kaya ganyan din kababa. Alright, so ano pa yung huli nating kailangan para magamit ito? So yung huli nating kailangan ay ang compass. Yan, so meron akong magnetic compass dito. Kung wala kayong magnetic compass sa bahay or sa school, pwede kayong gumamit ng compass sa inyong smartphones. So karamihan sa mga, in fact, halos lahat ng smartphones natin ngayon, meron ng compass app na pwedeng i-download. So bakit kailangan natin ng compass? So yung compass, gagamitin natin para malaman kung saan yung north. So tignan natin dito sa ating compass, kita niyo yung red na arrow, no, yung pulang arrow, may letter N, dun yung north, papunta dun. At saka, ang sundial, kailangan natin ilagay para yung north, ayan, kita niyo yung letter N, nakatutok siya dun, no? Yung gnomon, ito yung flap, yung fin, yan, yung extra part, dapat naka-align o nakaturo sa north. So tignan natin ngayon dito yung anino. So 'di ba kanina natutunan natin na yung anino dahil naharangan yung source of light o yung pinanggagalingan ng ilaw. So andyan yung araw, meron siyang shadow or anino dito sa ating sundial. Tignan natin. So meron kanina nung alauna dito yung shadow nung alas 2. Bago tayo nagsimula kanina mga bandang alas 3, dyan yung shadow. At ngayon, tignan niyo yung shadow. Saan siya banda? Bago ba ang 3 o lagpas ng 3? O, diba lagpas ng 3? Tapos papunta na siya sa 4. So mamaya, pag 4 p.m., ang shadow ng ating gnomon dito sa sundial ay dyan na sa alas 4. No? Tapos pupunta na siya dito sa 5 at hanggang pupunta siya dito sa 6. So yung shadow na yan, gagalaw. Kasi syempre, yung ating araw, mag-move in the sky. So, ano yung masasabi niya sa direction ng shadow natin? Ano yung kanyang paggalaw? Parang masasabi niyo bang clockwise or counterclockwise? O diba clockwise? Tama, clockwise nga. So parang ganyan. Kasi yung ating mga clocks, no? Yung mga clocks na ginagamit natin, yung at least mga hindi digital clock.
yung merong kamay, no? Yung clocks na yan, ginawa yan para magaya yung shadow ng ating sundial, no? So dahil yung shadow sa sundial ay pa-clockwise yung galaw, ay yung mga clocks natin, dinisenyo din natin na ganun din yung paggalaw, pa-clockwise, no? So sana may natutunan kayong bago sa panonood ninyo dito ng aming Science Alive, Science at Home, no? The Mind Museum at Home. Kasi meron pa tayong mga live videos in the coming hours. So please stay tuned for our next Facebook Live videos for the Mind Museum at Home. No? And again, please follow all the reminders ng ating mga official government channels at World Health Organization na kung nasuspend yung class ninyo, huwag na muna kayong lumabas, just stay at home para mapigilan yung pagkalat ng virus na nasanhi ng COVID-19. And while you're at home, we are here at the Mind Museum to help you learn and catch up with the lesson. So our next one is about the constellations. So yung ating susunod na video dito ay constellations. Para naman sa grade 4 at grade 5 at 4 p.m. So please stay tuned. 4 p.m. we're gonna have another Facebook Live. So please comment below para sa inyong mga tanong at kaming mga resident scientists dito sa Mind Museum will answer your questions. So please again, comment, like, and subscribe. Sige, bye! Thank you very much and stay tuned! Stay tuned! Bye!